Tayo po ay tumayo at ating pong papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah! We praise you, Lord. We glorify your name, Father. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, Panginoon. We praise you. We praise you. We praise you, Father. Hallelujah! All glory to you. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. You are crowned with many crowns and rule all things in righteousness. You are crowned with many crowns, upholding all things by your word. You rule in power and reign in glory. You are the Lord of heaven and earth. You are Lord of all. You are Lord of all. You are crowned with many crowns and rule all things in righteousness. You are crowned with many crowns, upholding all things by your word. You rule in power and reign in glory. You are the Lord of heaven. One more time, you are crowned. You are crowned with many crowns, upholding all things by righteousness. You are crowned with many crowns, upholding all things by your word. You rule in
And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature. And I behold all things by your word forever. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. The Lord is high above all nations. His glory is above the heavens. That is taken from Hebrews 1, verse 3, and Psalm 113, verse 4. And with that, let's glorify our Heavenly Father. Let's glorify our Lord Jesus through this worship song. Father, we love you, we praise you and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you, we praise you, we adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Now let's make this personal. Father, I love you, I praise you, I adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Now let's sing this love song to our Jesus. Jesus, I love you, I praise you, I adore you. Glorify your name in all the earth.
Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Glorify your name in all the earth. Glorify your name in all the Our God deserves the best offering for that. Can we do that? At anyway, this morning ay ating pong pag-uusapan ay isa pong bahagi sa Jesus and Jesus life and ministry. At bahagi po dito yung He was rejected at Nazareth. Pero bago po natin kunin yung kabuuan nung ating pong pag-uusapan, maganda po makita natin bakit Bakit siya nireject doon sa Israel. Naalala ko po, isa po sa aking happy memories. Isa sa mga happy memories meron ako. Nung bata pa ako ay magkutingting. Yung kung ano magagawa ko, gagawin ko. At hindi ko makakalimutan, ng tatay ko, nagdala ng isang box ng puro pyesa ng USS aircraft carrier. Yung boat na malaki na kulay blue. Ewan ko po yung mga nagkakaedad dyan kung alam po ninyo yung kulay blue na barko. Tapos babuin po yon. At maganda kasi may mga maliliit na aeroplano doon sa kanyang ibabaw. At maraming pyesa na ididikit-dikit ka. So, hindi ko po makakalimutan yung bahaging yon ng aking kabataan. Nadala ko po yon hanggang sa ako po yung magbinata at makapag-asawa. Hanggang doon po sa progress na atin pong technology mula ron sa mechanical hanggang sa electromechanical hanggang sa pure electronics. Ganun po yung nangyari sa atin. At natutuwa ako doon sa karanasan na yon. Lagi kong tinatanong, ano bang kaugnayan nitong piyasan to? Ano ang layunin niya? Para saan ba ito? Kasi mahalaga na pagkabubuo ka ng isang bagay, alamin mo kung para saan yon. At anong ginagawa nun, anong trabaho meron yon, what's the purpose? Ano po? At kapag hindi mo nagawa, kapag hindi mo alam kung ano yung ginawa mo at hindi mo alam kung saan mo ilalagay siya, ang ending nun, hindi maganda. Hindi maganda. Lalo-lalo na po sa electromechanical na mga gamit. Hindi maganda. At hindi siya tatakbo na maayos. Kaya nga po, akin pong kinakompare ito ngayon, when you know the true purpose of something, kung hindi tama ang purpose mo, hindi maganda ang lalabas, mapofrustrate ka lang, at minsan po, magsasayang lang tayo ng oras. Yan po isang katotohanan doon. Naisip ko lang po, kung may purpose yung maliliit na piyesa na yon, how much more the purpose of life? Bakit ba tayo nabubuhay? At ang purpose of life na yon, nakikita natin doon sa purpose of church. Kasi po, mayroon pong malaking impact, ito pong ating ginagawa dito sa church, doon sa ating pong buhay. Imagine po natin mas madalas tayo rito every Sunday. Every Sunday, nag-meet tayo, mas madalas pa tayo mag-meet dito kaysa roon sa ating pag-meeting sa ating community, sa ating mga subdivisions, hindi po ba? But every Sunday, we come together, we fellowship together. So, ibig sabihin, yung ginagawa ko dito sa church, there must be some very important purpose because it will impact my life. Dapat makita natin that what we're doing here, kung tayo po ay nakaupo dito, ano po bang purpose nito at ano po ba itong magiging impact nito sa aking buhay? Fundamentally, totoo po ito. Ano po? At the most important community that we are part of is the church. Nagsasama-sama tayo every week dito. Madalas ang meeting natin dito. So I think I will find my purpose through finding the purpose of the church.
mayroon po itong malaking impact that just attending and fellowshipping with one another, knowing the purpose of the church, impacts my life. It impacts our lives. And to begin with, tignan po natin ang Luke chapter 4, 14 to 30. Jesus has been, sa Panginoon Jesus po ay bumalik na po, has been baptized by John. Noong nakaraang message po natin, he has been baptized by John, anointed by the Holy Spirit, and he resisted the temptation of Satan. Mula po dito ay bumalik na po si Jesus sa synagogue in Nazareth and delivers a sermon that outlines his ministry. So mapansin po natin, kung nandito po tayo ng mga nakaraang linggo, nandun na po yung baptism ni John. Tapos sumunod po yung temptation ni Satan. At pagkatapos po noon, sa Capernaum po yun nangyari. Bumalik na po siya dito sa kanya pong hometown. Yan, hometown. Bumalik siya sa Nazareth, yung kanya pong kung saan siya nanggaling. So, sa Nazareth po, naririnig na marahil kung anong ginagawa nitong Jesus na ito doon sa Capernaum. Kung anong ginagawa niya. At nung bumalik siya doon, naimbitahan siya na mag-speak doon sa synagogue. Naimbitahan siya na mag-speak doon sa synagogue. At dito po ay nilagay ni Lucas ang pasimula ng ministeryo ni Jesus upang tukuyin ang kanyang layunin. Actually, hindi po sa lahat ng gospel na ilagay po ito. Pero si Lucas po sa kanyang pong aklat, naglagay siya ng isang bahagi doon para makita natin na ano bang ginagawa nito si Jesus, ano bang purpose. Kadalasan makikita natin ng purpose si Jesus doon sa aklat ng mga gawa. Pero dito sa Lucas, in-outline niya maigi what is the purpose of the Lord Jesus Christ and what is the purpose of the church. At bilang bahagi po nito. So, at the very outset ng kanyang ministry, ipinalam po kagad sa atin ni Luke that it is a ministry that is empowered by the Holy Spirit. Sabi po sa verse 14, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him is spread through the whole countryside. Through the whole countryside. So he was teaching in their synagogues, and everyone praised him. So nakilala na po ang Panginoon Jesus dito sa kanyang pagtuturo. At alam po natin, nilagay po dito ni Luke yung pong salitang mula doon sa in the power of the Spirit. In the power of the Spirit. And in verse 16, he went to Nazareth where he had been brought up. And on the Sabbath day, he went into the synagogue as was his custom. He stood up to read 17, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Parang ganito po ang nangyayari sa synagogue, ano po, para maintindihan po natin, Maggie. Para maunawa natin yung buong programa nito. Ganito po yung programa nila. Yan, yung next slide natin. Ayan. Ang program po nila ito, mayroon po silang song of praise. Kanina po, binanggit po ng ating worship leader yung Psalm 145. Actually, yan po yung binabanggit nila sa pasimulaan ng kanila pong sa kanilang programa. Aawit sila mula sa Psalm 145 to 150. That is a song of praise. Pag-awit po yon, God is exalted. At napakaganda po nung pasimula na yon, lalo na ng ating kinanta, that God is exalted. And then, meron po silang congregational reading, the Shema. Ang Shema po ay yung sabay-sabay na binabasa yung pong nandun sa Deuteronomy chapter 6, verse 6. Ang sabi pong ganon, the Lord God is one God. Yung pong binabanggit. Thou shalt love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your strength. And these words that I have commanded you today shall be upon your heart. Yung po ang Shema. At lagi po nilang binibigkas yun. Yung Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. And then pagkatapos po noon, ay recitation of the 18 benediction. Parang dami ng benediction, ano? Yung 18 benediction na yon. Then yung pong 18 benediction na yon ay a common Jewish prayer. At makikita po ito sa kanilang traditional prayer book na ang tawag nila ay Siddur. Katulad ng ginawa kanina, sino nag-scripture reading? Si Pastor Dennis. Nag-scripture reading siya, binasa niya, yun po yung sumunod doon. Ang binabasa po ay yung Torah, and then the prophet. Dalawa po, the Torah and the prophets. And then, the messenger, the guest speaker. Parang sa atin lang, ano po. Praise the Lord. So, ito po yung naging bahagi po ng
ng Panginoon Jesus. After this, someone would stand up to teach the congregation. At ito po ang role ng Panginoon Jesus. So when Jesus stands up to preach, he reads from the Isaiah, sa book na Isaiah. Sa ating pong Biblia ngayon, yung kanya pong binasa ay sa Isaiah chapter 61, verses 1 to 2. Yun pong kanyang binasa. Palagay ko, wala pa naman chapter at saka references noon time na yon. In-scroll niya lang, tinignan niya, hinanap niya, sabi niya, hinanap na gano'n. At nung makita niya, binasa niya, at nung matapos niya magbasa, binalik niya ulit sa ikot yung pong scroll na yon. And then, napakahalaga po natin dito, isipin po natin, Jesus picked these verses from Isaiah to define His ministry. Kinuha niya po yon to define His ministry. Ang sabi po ni Luke, unrolling it, He found the place where it is written. Talagang minanap niya po yon, tinignan niya. Una, bagay na makikita natin, the plan of God has been put into motion. Mula po rito sa pagtayo ng ating Panginoon Jesus, the plan of God has been put into motion na kagad. Ito na. This is the plan of God. And then the verse 18, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery for sight for the blind, to set the oppressed free. Then He rolled up the scroll, gave it back to the attendant and sat down. Pagka sinabi po natin, nung binasa niya, binalik niya doon sa worship leader, tapos he sat down. Yung umupo po siya, hindi po siya umupo dito sa upuan ng mga nakikinig. Mayroon pong isang upuan sa baba. Customary po na mayroon pong upuan doon sa floor, na yung speaker, pagtapos niya magsalita, uupo siya ron. At ang ibig pong sabihin noon, sabi pong gano'n na, when it says he sat down, there was probably a bench in the middle of the floor. It was customary to sit down when explaining Scripture, to show that these words were not from Scripture. Na hindi mo makikita yung sinasabi niya yon mula sa Scripture. And sabi po, nagpapatuloy po tayo, the eyes of everyone in the synagogue were fastened on Him. He began by saying to them, today, this Scripture is fulfilled in your hearing. Yun po sinabi niya nung pagkaupo niya. Ang talata po na binasa natin, Panginoon Jesus, ay tungkol sa Year of Jubilee. The Year of Jubilee, yung Acts chapter 61. Sa verse 19, to proclaim the year of the Lord's favor, na nangyari sa panahong iniligtas ng Diyos ang kanyang mga tao. Ito pong Year of Jubilee na ito, nag-start po ito the time na si Joshua ay pumasok po doon sa Promised Land. Yun po yun. Hindi na po si Moses. Si Joshua na po nakapasok doon sa Promised Land at nung nasakop na nila yung Promised Land, yung Canaan, nung masakop na po nila yon, nag-start na po yung Year of Jubilee. Ibig sabihin, ibinalik na sa Israel ang kanilang mga property at kanila na yon. At nawala na yung kanilang pagiging bondage doon sa Egypt at sila po ay naging malaya na. So yun po ang Year of Jubilee. Nangyari sa panahon niligtas ng Diyos. So, kaya mahalagang malaman natin kung ano ang Year of Jubilee. Ito po ay dumarating every 50 years. At itong panahon kung saan ang mga utang ay canceled na. Maganda sana ito sa atin. Sana every 5 years lang. Every 50 years. Canceled na yung mga utang kung saan ang lupain na binili o hiniram o sinangla, ibabalik na sa mga original na may-ari. At yung mga Hudyo na ipinagbili ang kanilang sarili sa pagkakaalipin ay palalayain. So, ang Year of Jubilee, yun po yun, year of full of releasing people from their debts, releasing all slaves, returning property to who owned it. Hindi lamang po yun. This year was also dedicated to rest. During this year, the Israelites were not supposed to reap or harvest. It was a time for people to return to their families and loved ones. It was this massive time of freedom and joy. It was a massive time of freedom and joy. Gusto niyo po bang malaman kung ano ang next Year of Jubilee sa Israel? Ang next year of Jubilee ng Israel
will be celebrated 70th year. 70th year na po. Simula po doon sa time ni Joshua, 4,000 years BC. BC. Ano kasi ngayon may BCE na at may CE. Before Christ, BC. Mula po doon, pagkikwenta ngayon, ang celebration po ngayong year na ito ay 70th year. At kung i-connect po natin yan, doon sa prophecy ni Daniel, meron pong kaugnayan. At sabi nila, nung nag-research po ako, ang Year of Jubilee daw mangyayari sa 2024. Pero, magboblow ng shofar ng October, 6 months prior sa Year of Jubilee, magboblow ng shofar sa October. So, papaalam na meron na. Sabi naman ng iba, ang Year of Jubilee ay sa 2029. Pero marami po nagsabi, ang makakapagsabi lang kung kailan ang Year of Jubilee ay yung Sanhedrin sa Israel ngayon. Pero, kapag kayo po ay na-excite ng konti, tignan niyo po ang Year of Jubilee and then check at what Daniel is saying about the 70 weeks of coming of Christ. Kaya nung binanggit po kanina, no, atin pong nanalangin sa ating prayer na malapit nang dumating ang Panginoon, we need to be very serious about our life in Him. Totoo po yung mga kapatid. Alam natin yung mga nangyayari sa paligid natin. Alam po natin yon. At ngayon ang tanong, bakit gagawin ito ng Diyos? Yung pagbabalik ng lahat ng yon. As a reminder that everything was God's. Lahat ito sa Diyos. That God was in charge. At ang paghahari ng Diyos ay may isang malaking practical na implikasyon kapag ang paghahari ng Diyos ay dumating. Then His people will release from bondage. Ibig sabihin, mawawala na tayo mula doon sa pagkatali at mayroon na po tayo kalayaan. Malaya ka mula sa pagkaalipin. Malaya ka mula sa pagkaalipin. And Jesus is proclaiming that with His presence, with the start of the ministry, that the plan of God has been put into motion to release the world from bondage. At ang lahat na ito, titignan po natin, nakasentro ito sa ating pong Panginoon Jesus. Simula pa lamang dito sa panahon ito na ating pong binabasa, na naghahayag siya ng kanya pong katayuan, nagpahayag siya ng mabuting balita, ipinakita sa atin yung kamatayan at pagkabuhay na maguli ng Panginoon Jesus, yung kanyang ministry, nang talunin niya ang kasalanan at kamatayan at nabuhay siya maguli. Up to the ministry of the church sa Book of Acts, hanggang sa panahon natin, ang Book of Acts ay nagpapatuloy sa panahon natin, His body. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos para sa katuparan ng eternal jubilee. All of this is God's enacting this eternal jubilee. So ang ganda po ng plano ng Diyos. At nakita po natin yun sa ating pong Panginoon Jesus. And what does release from bondage mean? Ano ibig sabihin nito? Sa aklat ng Lucas at mga gawa, mayroon po itong malawak na kahulugan, a release from sins, pinalaya sa kasalanan, but also a release from suffering and disease and oppressive powers, sa mga mapang-api. Kasama na po dito yung paglaya mula sa physical at spiritual na pang-aapi. So, mayroong spiritual, mayroong pong physical na pang-aapi. Hindi po ibig sabihin na ang spiritual na kaligtasan ay hindi sapat. Minsan magtatanong kayo, akala ko pa na-save na ako, bakit meron pa akong ganito? Diba, dapat pagka-save ka na, ayos na. Alam naman po natin sa ating sarili na ang pagbabago sa ating buhay ay hindi po overnight. Marami pa rin sa atin may mga bondages sa atin. Marami pa rin po sa atin sa panahon na tayo naligtas, nakita natin ng Panginoon, naranasan natin ng Panginoon sa ating buhay, at saka unti-unti yun na binabago tayo. May bondages tayo na iba't ibang klase. At ito po yung pinapahayag ng Diyos sa atin na mula po doon sa mga bondages na yon. Ibig po lamang sabihin ay mararanasan pa rin natin ito kahit na po tayo iligtas na. At dito tayo pinapalaya ng Diyos sa lahat na ito. At dapat na maging aware tayo na once we are saved, God is still transforming us to His image. Binabago pa rin tayo ng Panginoon. Meron pong word na aorist sa Greek,
verb. Classical Greek at tawag po nila ay aorist. At ang aorist ay yung binabago ka ngayon, binago ka, bukas binabago at patuloy na binabago. Tayo. May patuloy na pagbabagong ginagawa. Para bang kumain ako ng pizza kahapon. Ako ng pizza. The same. Yung pa rin. Dala-dala mo lagi yon sa iyo. So, makakaranas pa rin tayo ng kahirapan sa buhay. Hindi po ibig sabihin na ang spiritual kaligtasan hindi sapat. Ano po? Hindi po comprehensive na pag naligtas ka, ay malaya ka na sa lahat ng mga masamang pangyayari sa buhay. Hindi po comprehensive yon. Makakaranas pa rin tayo ng mga kahirapan. May mga personal bondages pa rin tayo na i-deal sa atin ni Lord. May bondages pa rin tayo, may bondage pa rin tayo sa ating bisyo, masamang pag-uugali, masamang pagkilos. Ano pong ibig sabihin ng release from bondage? It means release from anything that God did not intend to dominate our lives. Paglaya mula sa mga bagay na hindi ninanais ng Diyos na siya manguna sa atin. Wow. Marami pa pong mga bagay na inire-release tayo ni Lord sa ating pong mga buhay. Hindi po gusto ng Diyos na mamatay ang maraming bata dahil sa kagutuman. Hindi po gusto ng Diyos na maraming mamatay dahil sa earthquake na nangyari sa Turkey at saka sa Syria. Hindi po ninais ng Diyos ang mga bagay na yon na nangyari. Hindi nais ng Diyos na magpatuloy ang lahat ng karahasan dito sa mundo. God did not intend for you to be addicted to pornography, to drugs, to gadgets. Mga bondages yun eh. Hindi ninanais ng Diyos na ang iyong kaibigan o anak o asawa ay tumalikod sa kanyang pananampalataya at kalimutan na ang Diyos at hindi na umattend sa church. Naalala ko po itong nakaraan lang, mga 2 weeks ago. Meron po ako isang kaibigan na taga-Australia. Kasama ko po siya pagka napupunta po kami doon for deputation. He's a good friend of mine. Pero, nalungkot ako nito nakaraan nung kinamusta niya ako. Sabi ko, I'm doing well by the grace of God. Ang sabi niya pong gano'n, mabuti sa'yo that God is still working sa buhay mo. Pero ito po sinabi niya sa akin, these days, I call myself a cultural Christian, having a long history of Christianity behind me. Kasi sabi niya, ngayon, ang tingin ko na lang, Kristiyano ako, dahil sa history. Sabi niya gano'n, I'm no longer a believer, but I'm not an atheist. Grabe, nalungkot ako doon, grabe. I don't know enough about the universe to say that. Hindi ko na lang maintindihan ang mundo. Prior dito po sa pag-uusap namin, nakita ko sa mga post niya, nagkakasal na siya ng LGBT, ganun siya ka-open sa takbo. At nalungkot ako na, imagine, kasama mo ito. You were on the church, preaching, nag-share kami, nagre-raise kami ng support para sa mga churches, and then, yun ang sasabihin sa'yo, I'm no longer a believer. Ikalawa po, tignan natin, the role of Jesus in His mission. Ano nga ba ang role ng Panginoon Jesus? Dito sa lahat na po nang nangyayari, ang simpleng kahulugan ng mission sa atin ay ito. To live on mission is simply to live your life with a conscious intention of sharing the gospel with those around you. And sharing the gospel simply means talking with them about the new life and forgiveness Jesus offers. Naalala ko po, nung bata pa kami, at alam ko maalala ito natin po mga pastor, evangelism is simply sharing the Word of God in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Di ba, pastor, ano? Yung ating mantra sa CCC yun. At yun po yung madalas na binabanggit. Pero, nung akin pong pinag-aaralan ito, parang kulang. Kung kukunin po natin ang kahulugan ng mission mula po dito sa ating pinag-aaralan, mula po sa sinabi ng ating pong Panginoon Jesus, may malalim po itong kahulugan para sa ating church. Ang isang obvious na makikita natin dito ay mahalaga ang mission ni Jesus para sa bawat sa atin. This is very important for each one of us. Ano po?
At ang pangunahing layunin ng church ay hindi para gawin tayong mas komportable o mas komportable po dito sa loob ng church. Ang ginagawa natin dito sa church ay dapat na nakakalibrate o nasa tamang adjustment para mangyari ang buong pamamahala ng Diyos. Dapat po nakakalibrate tayo rito. Bawat sa atin. Hindi lamang po nakakalibrate yung leaders, but every one of us ay calibrated doon sa pamamahala ng Diyos sa kabuuan. Kasi dito po, sama-sama tayo, pero paglabas natin, paano natin ginagawa ang pamamahala ng Diyos sa ating buhay? Napakahalaga po nung His kingdom come, His will be done on earth as it is in heaven. Gusto natin makita na ang lahat ng mangyayari ay ayon sa layunin ng pamamahala ng Diyos. It is how God governed. Hindi po yung how I manage, how I govern, hindi po. At napakaraming implikasyon nito sa ating buhay. Halimbawa, sa ating trabaho. Example lang po, sa careers. Dapat natin tingnan ang ating gawain bilang bahagi ng Diyos. Ano po bang ibig sabihin nito? Sa pagtupad sa misyon ng Diyos sa trabaho. At dito po tayo kinukulang. Minsan ay ginagawa natin na parang serving God ay yung, gusto ko yung, meron tayong Bible study, mayroong tracts distribution, magkakaroon at tuwing coffee break sa ating pong pagbibigay ng Bible tract sa ating office mate. Tama po yon. Pero higit pa po rito. Kapag naunawaan natin ang layunin ni Jesus, ito may malawak na, mas malawak pa kaysa sa ating gawain. Ano po yon? Nadalhin ang pamamahala ng Diyos. Halimbawa po, mga guro, mga teachers. Ang paraan upang maisakatuparan ninyo ang misyon ni Jesus sa inyong lugar ng trabaho ay sa pamamagitan ng pagtitiyak ng bawat bata ay minamahal bilang anak ng Diyos. Walang diskriminasyon. Babae, lalaki, binubae, tomboy, hindi masyadong marunong o marunong, lahat sila ay nabibigyan ng access sa tamang edukasyon, anuman ang kalagayan sa buhay, mahirap man o mayaman. Meron po tayong elder, isang guro, na nabanggit sa akin ng aking anak kasi naging teacher niya. Before daw magsimula ang klase nila, nagbabasa muna ng Word of God. May devotion pa sila. At tatawa po ko ron. Umahanga ako sa gano'n. Nasa gitna ng maraming oposisyon meron tungkol sa pagbabasa ng Biblia sa school. Here he is. Tumatayo at naghahayag muna ng salita bago doon sa kanya pong pasisimula sa kanyang klase. Dinadala na lahat kayo ay mahal ng Diyos. Regardless kung ano man ang itsura ninyo. Ano man ang inyong mga genders. Ano po? Yung gender, yung issue ng gender, is the issue of the church. Not the school. Sa atin na po yun. Issue na po natin yun. At mahalaga na atin pong tinitignan yung bahaging yun na atin pong ministry. Mga businessmen at managers, ang pagsasabuhay sa misyon ni Jesus para sa iyo ay maaaring nangangahulugan na hindi mo sinasamantalang iba. O gumagawa ng mga illegal na pakikitungo sa ating gobyerno. You never treat the size of your profits as more important than people. Ang Old Testament prophets ay maraming gustong sabihin tungkol sa mga negosyante at mayamang nagsasamantala sa mga manggagawang walang kokonting pribileyo. Kaya malinaw po na hindi gusto ng Diyos na samantalahin ng mga taong ito sa ganitong paraan sa kanyang kaharian. Kaya kung hindi po natin ginagawa kung hindi paggawa nito ay pagpapakita lamang na hindi natin sinasabuhay ang misyon ni Jesus. Kapag hindi po natin ginagawa yon. Remember the message last time about John the Baptist? John the Baptizer. Ano sabi pong gano'n? Anong gagawin namin ngayon? Sabi ng mga tax collector. Magre-resign na ba kami? Anong sagot? Hindi. Huwag na kayong maningil ng sobra. Huwag kayong maningil ng sobra. Huwag kayong mangolekta. Sa atin naman, sa pamamahala ng Diyos, ano sinasabi natin? Huwag tayong magdaya sa atin pong mga taxes.
Hindi tayo pwede mandaya sa ating mga taxes. Naalala ko po nung pinaregister ko yung aming pumaliit na business. Ang mahal pala business permit. Grabe naman pala talaga. Noong una, maliit lang kasi nagsisimula, pero ngayon, kalawa na, ang laki naman ng business permit. Pero kailangan mong bayad. You have to tell the truth. Ganun po yun. Para sa atin, huwag tayo mandaya. At sabi pong gano'n, sumunod yung pulis. Anong gawin ng mga pulis? Sabi gano'n, huwag na kayong mangikil. Huwag na kayong mangikil o pumanig sa masama. Vis-a-vis, pareho din po. Vice versa po. Huwag natin silang suhulan. Kahit na mahuli tayo. Kahit na mahuli tayo. Huwag natin silang suhulan. Gamitin sila para panakot. Habang sinusuhulan natin sila, lalo silang tutuwa. At gumaganda yung kanilang business. Naalala ko po doon sa aking pong church, dating church na pinapastoran. Meron po akong elder doon, police. Minsan nag-aabot sa akin yan. O pastor, pagkakaabot ko, bakit nakakurumpong? Bakit crumpled? So, ikaw saan galing to? Pastor naman, alam ko naman matino siya. Alam ko yon. Alam ko matino yon. Alam ni ate ano yun eh. Alam ko matino yon. Nag-resign nga po yun sa pagpupulis dahil hindi niya nakaya ang sistema. Sa totoo lang po. Kaya nga po, ang mission ni Jesus ay nakapagbibigay sa ating mga trabaho na isang layunin na higit pa sa ating personal interest. Hindi lang ito yung interest ko sa work, kundi yung what is the interest of God in my life and in this world. Ano bang interest meron siya? At ang tanong ko, approve po ba tayo dito? Okay po ba sa atin yun? The interest of God. Amen po ba? Mukhang hindi po yata approve ba? Mukhang hindi aprobado ng audience ni Jesus yung kanyang sinabi. Nagalit pa. Yun po yung kabuuan. Nagalit pa po sa kanya. Ikatlo po, Jesus was rejected at Nazareth. Pagkatapos po ng sermon ni Jesus ay may mga reaction sa mga tao. Totoo po na na-amaze sila. Pero higit pa doon ang nangyari. Na-amaze sila. All spoke well of him and were amazed at the gracious words that came from his lips. Sabi nila gano'n, di ba anak ni Joseph yan? Anak nga ba ni Joseph yan? Gano'n mga tanong. Siya ba talaga yun? Karpintero lang yung tatay niyan eh. Then Jesus said to them, alam ni Lord yung kanila po na sa puso, surely you will quote this proverb to me, physician, heal yourself. Ito po ay isang salawikain na karaniwang ginagamit upang sabihin na dapat makinabang din kami sa iyo kung nakikinabang sila. Dapat kami rin nakikinabang. Parang ganun po yun. So nagpatuloy po si Jesus. And you will tell me, do here in your hometown what we have heard that you did in Capernaum. Marami pong ginagawa na pong milagro ang Panginoon Jesus doon sa Capernaum na narinig na po ng karamihan yon. At sinasabi ng mga Nazarite, gawin mo naman sa amin. Hudyo ka eh. Jew ka eh, Nazarite ka eh. Dito gawin mo sa amin. Then, ito na po yung nagbigay sa nila ng problema. Truly, I tell you, he continued, no prophet is accepted in his hometown. I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time when the sky was shut for 3.5 years, and there was a severe famine throughout the land. Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath in the region of Sidon. And there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha, the prophet, yet not one of them was cleansed, only Naaman the Syrian. So all the people in the synagogue were furious when they heard this. Nagalit sila. They got up, drove him out of the town, took him to the brow of the hill on which the town was built in order to throw him off the cliff. But he walked right through the crowd and went on his way. Ano po nangyari? Ang ganda na kanina eh. They were amazed eh. Bakit naman biglang nagalit? Tumayo si Jesus, ipinahayag, sabi niya gano'n, sa wakas ay narito na paghahari ng Diyos sa pamamagitan niya. Ano po? At namangha sila. Then follows it up with something that somehow leads them to want to kill him. Aba, gusto na siyang patayin.
Ang isang dahilan kung bakit nakakagulat ang mga galit ng mga na taga Nazareth ay dahil tinukoy ni Jesus yung dalawang kwento mula sa Old Testament. Yung unang kwento po ay gumawa ng makapangyarihang pagkilos ang Diyos ng pagliligtas una sa pananampalataya ng isang widow. Yung isang balo mula sa kamatayan dahil sa tagutom, 3.5 years Wala pong ulan Ito pong babaeng ito, nagpupulot na lang na stick para magluto siya. At sa isip-isip niya, last meal na nila ito ng kanyang mga anak. Huling pagkain na nila. So, magluluto siya, namumulot na siya ng stick. Dumating si Elijah, gutom. At sabing ganun, gusto kong kumain pag handa mo ako. Kung kayo po ba yung naroroon at yun na lang pagkain ninyo at alam ninyo last meal na ito, bibigyan niyo pa ba? Ang ginawa ng babae, binigyan niya, nilutuan niya ng pagkain sa Elijah at binigyan niya. At habang kumukuha siya ron sa kanyang lalagyanan, hindi po naubos yung flour at saka yung oil. Ganun po nangyari doon. At ang ikalawang sinabi niya, pero ang problema po rito, widow from Zarephath na taga Sidon. Hindi po ito Hudyo. Ang ikalawa, binanggit niya rin si Naaman, na isang na may sakit po na ketong. So, siya po naman yung pinapunta doon sa Jordan River para lumubog ng 7 beses. Lubog. Para malinis. At gumaling, si Naaman. Ang problema, ang issue po dito ay mga milagro para sa mga Hintil, hindi para sa mga Hudyo o sa mga Nazarites for that particular people. Now remember, kanina po sa binasa natin, Jesus quotes Isaiah and defines his message as taking the good news to the poor. That is, he is taking ito pong good news na ito, dinadala niya po doon sa mga considered outside the honorable bounds of society. Hindi ito para sa katulad ninyo. Parang gano'n sila po ng Panginoon Jesus. Ano po? Ang good news ay hindi lang sa mga Hudyo, ngunit sa mga Gentiles din. Tayo po yun. Well, siguro po tumayo ang Panginoon Jesus at sinabi niya sa crowd of church-attending people, mula ngayon, ang misyon ng Diyos ay hindi na limitado sa nag-aakalang karapat-dapat at marangal. All can be a part of the kingdom of God. All can receive the grace of God. Hindi siya pinalakpakan. At siguro kung tayo ay naroroon, tayong papalakpak. Kasi tayo yung binabanggit niya. All can receive the grace of God. Hindi tayo Nazarite. Ano po? Nasa left tayo. Pero tayo yung naging bahagi ng kaharian ng Diyos. Imagine. Tayo yung tumanggap ng biyaya ng Diyos. At nung nagsalita siya ng gano'n, nagalit sa kanyang mga tao, tayo ang nagkaroon ng biyaya. At alam niyo po ba ang galit ng mga Hudyo sa mga Hintil? They don't respect the Gentiles. In fact, kapag dumadaan yan minsan, at may nakasalubong ng mga Hintil, dumudura sa lupa yan. At kapag sila ay nasagi ng Hintil, unclean na sila. Mga Gentiles. Marami na sila. Ganoon ang katayuan natin noong panahon na yon. They are angry because Jesus is meddling in their lives. Sinabi na Jesus sa kanila na hindi sila bibigyan ng Diyos ng mga espesyal na pabor dahil ayaw nila maglingkod at abutin ng mga mahihirap at inaaping mga tao sa kanilang komunidad. Galit ang mga tao dahil nagbanta si Jesus na i-dismantle yung kanilang status quo o kalagayan bilang nag-iisang bayan ng Diyos at yung mga stereotypes, religiosity, nakakahon na reliyon, mga boundaries na nakalagay doon sa sinagoga. And the people were willing to kill Jesus because he pointed out their hypocrisy. Galit sila. Kayo po ba minsan nagagalit kapag nabanggit dito ang ating hypocrisy? But he walked right through the crowd and went on his way. Hindi kayang pigilan si Jesus ng mga opinyon at kagustuhan ng mga tao.
gagawin niya ang kalooban ng Diyos, ano pa man. And I think that this is a good warning for our church. Many churches have a good enough idea of the mission of Jesus, and so the church mission to live out the church purpose. Pero hindi po nangyayari ito. Bakit po? Bakit po? And I think Luke wants us to see this. It's not the idea of living on mission for God that we object to. Ang objection natin ay, dinadala tayo ng mission sa isang sitwasyon na ayaw natin. Ito yung gustong gawing pagbabago ng mission sa buhay natin. We don't want to be taken out of our comfort zones socially, financially. Magmi-mission ka na, ikaw pagagastos. Ethnically, culturally. May nabuild na tayong kultura ng maling kultura ng Pilipino. The culture of lagay-lagay. Out of our comfort zones of traditions. Out of our comfort zones of what the mission of God demands of us. Ito po yung hindi komportable sa mga talatang ito, mga kapatid. We cannot stay focused inward. We must go out to reach the non-Christians and serve God with undivided heart. Kasama na po rito lahat. Lahat ng pwede nating iwanan. Lahat ng bondages meron tayo. Gawin po natin trabaho ang ating pagmimisyon at i-confront ang mga institusyon na nagpo-promote ng hindi makadiyos na pamamaraan. In our small ways. Marahil wala kayong mga Bible studying hawak. But you have the Word of God. Kanina po, papunta rito, nakikinig ko sa radyo, sabing ganun ng song, I have a power that you do not see. Sabi ng ganon. I have a power that you do not see. Kanta ng mga gayders, matagal ng panahon po yon. Meron po tayong kapangyarihan, hindi lang nakikita, pero ang kapangyarihan ito ay kumagawa rin sa ating personal bago natin ilabas sa iba. Kailangan po muna yung mga bandages natin ay makita natin na hindi po karapat-dapat sa ating pong paglilingkod sa Diyos. If we are not doing that, we are not living out the missions of Jesus. For that's not how our Lord lived. Kaya nga po, sa ating church, meron po tayong missions department, meron tayong social concern, may education, may pagtuturo sa mga bata, ng mga kulang sa pag-aaral, may ALS po tayo, may mga outreach pastors tayo na may mga ministry na katulad ng Bless the Cup para sa mga kapulisan, jail ministry, ministry po yung jail ministry tsaka Bless the Cup para sa kapulisan. Hindi po kapulisan para sa jail ministry. Feeding ministry, medical mission, marami po. At alam niyo po mga kapatid, you can be a part of that. Sa March po, meron tayong Missions Month. Mayroon po opportunity, missions opportunity, na pwede po tayong gawin. At pwede po natin baguhin yung pong takbo, calibrate po natin yung ating pong isip when it comes to mission. It is more than just sharing. It is giving your whole to God. Pagbabago. And as we continue, let's aim to be the hands and feet of Jesus, bringing His good news to the world. First, by releasing them from spiritual oppression, the good news of Christ. Yun ang magpaparelease. And eventually, the physical and social oppression that results from sin. In conclusion, ang sarap pong pag-aralan ng mga talatang binuksan natin ngayong umaga. Dahil nagtutulak po ito sa atin patungo sa mas malawak na misyon. And I pray na makita po natin na mayroon po tayong mission, mga kapatid. Kaya, mas malawak na mission kaysa sa iniisip natin tungkol dito. May warning din po sa ating ngayong umaga. Madali para sa mga Kristiyano na salungatin ang mission ng Diyos at panatilihin ang kanilang mga komportableng gawain in the name of God. May God forgive us. Pray po tayo. Let's pray. Lord, salamat po na marami. Naunawaan po namin, Panginoon, yung pong rejection doon sa iyo sa Nazareth, doon sa synagogue.
naunawaan po namin, Panginoon, mayroon kang dalang malaking pagbabago na nais mo na mangyari sa mundong ito. But Father, may we see that in our spiritual eyes, na nais mo, Panginoon, na makabahagi kami doon sa building of your kingdom, pero doon sa pamamahala mo, hindi sa aming pamamahala. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging spiritually aware in every changes na gusto mong gawin sa amin. Sa aming mga leader, sa aming pong church, sa aming mga pastors, sa aming pong mga miyembro. Magkaroon kami ng spiritual eye to see what you want us to do, what you want us to see. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makabahagi, thy kingdom come, that your will be done on earth as it is in heaven. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging isang tapat na tagasunod mo, gumagawa ng kalooban mo, gumaganap ng kalooban mo, sa loob o sa labas man ng church, sa tahanan man o sa aming mga trabaho, extending the kingdom of God sa pamagitan ng iyong pong pamamahala. Salamat po, Diyos. Continue to instruct us, rebuke us, Lord, kung meron po. Continue to teach us, Lord, sa lahat na ito sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Make us your showcase, an attraction for you. Then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you,